And ngayon, pag-usapan na nga natin ang dalawang project na maaring biggest collaboration na makukulab po ng Kim Pao. So, una po dito ang JM Fiang. Kung sakali, ay biggest collaboration to nila Kim and Paolo this 2026. Kung makakasama nila ang JM Fiang sa isang movie or series. Hindi lang kagaya nung ano cameo lang, kundi talagang pinagbibidahan ng dalawang tandem na to. Ayan, hindi na love team, tandem na po ang uso ngayon. Pauso si Paolo eh. Kasi talagang ano naman na sila Kim and Paolo eh. Mag-partner talaga yan eh. Mapaloob or labas ng showbiz. Hoy! Naisingit pa talaga. Anyway, ayan, sabi dito ni Eric John Salud. How about a Kim Pao and JM Fiang collab in 2026? Pasabog to for sure. Pasabog meaning malaki rin ang tiwala ni Eric John Salot sa tambala nila JM at ni Fiang na parehas po nagmula sa Gen Z edition ng PBB. Ang tawag nga sa kanila PBB Gen 11. So ayan, mukhang naniniwala siya na malakas ang JM Fiang para masabi po na biggest collaboration, pagkakataon at pasabog daw for sure. Alam niyo naman, pag kay Eric John Salud nang galing, 85% totoo, 'di ba? Pero what if nga, kayo ba? Payag ba kayo or game ba kayo sa collaboration na to, this 2026? Ayan, comment nyo nga lang dyan sa baba. Sino dito yung mga agree and ayaw. Ayan. Anyway, ang next naman po na maaring biggest collaboration na mangyayari this 2026 ay Kim Pao Plus, Kim Pao Plus Econin. Ayan, dahil nga nagkasama po sila sa isang picture. Hoy, in one frame, nagkasama po sila sa birthday ni Miss Garlic. Mainit din pinag-usapan ang kanila pong pagtatagpo, pagtatapat, paghaharap sa birthday ni Miss Garlic. Kaya hindi malabo na pumasok sa isipan ng mga fans and netizens na what if may project pala po ang Kim Pao at Econin. A collaboration. Biggest collaboration yan this 2026 din pag nagkataon. Ang tanong lang is if you are game. Kung game po kayo doon. So dalawang ano po yan, project na maaring gawin ng Kim Pao. Pero pwede rin namang wala ni isa. Na collaboration with yung Kim Pao kasi kaya naman magsolo nila Kim and Paolo. I mean, solong project nilang dalawa and walang kasama pong iba. Pero maganda rin sana yun, yung meron silang nakakasama na kumbaga ay malalaking love team din, ganyan, para bongga. Pero kayo, sinong napipisi nyo? Sa dalawang to and kung sino pa ang napipisil nyo na wala po sa dalawa na ating nabanggit. Comment nyo lang dyan sa baba. Samantala, dumako naman po tayo sa komento ni Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Magandang gabi. Sabi niya rito, pag-usapan nga natin ang kanyang comment. Miss Gandara, hindi naman talaga maganda na pinagtapat pa sila. At ang nakakagalit pa itong tiyanin na ito, ang kapal ng mukha na iharap kay Kim na maldita siya sa dami ng hindi magagandang pinagsasabi niya kay Kim. Proud pa siya na humarap kay Kim. May pagkaway-kaway pa siya kay Paolo. Di ba ang landi? Uy, ang landi po agad. Well, yan ang po ng mga fans. Hindi po kasi sila agree sa ginawa po niya na pag-high. Kasi nakatalikod si Kim Chiu dun eh. Kaya ayun, parang na-misinterpret ng mga fans yung ginawa niyang pag-wave or pag-hi hello kay Paolo. Anyway, eto pa, sabi niya dito, hindi man lang marunong mahiya, samantalang si Kim nung si Gerald, sa awarding todo iwas si Kim. Makapal din talaga ang mukha ni Gerald, pareho sila ni Chanine. Bakit hindi sila ang mag-partner? Pareho.
Pareho silang isang playboy at isang playgirl na lahat ng nakakapartner nagiging jowa. Hindi pa tapos ang project nila mag-jowa na, di ba? Bagay sila. Wag ang Kim Pao. Walang manonood ng mga fans na Kim Pao. Ewan ba Gandara? Pag nakikita ko picture ni Jay, sira na ang araw ko. Dinidelete ko agad. Hindi mahirap or hindi masarap pala. Hindi masarap sa mata yung itsura. Si Kim, pag bagong gising, ang ganda agad ng aura niya. Sabi ng iba, pag bagong gising daw, ang babae dun makikita ang totoong maganda. Kaya pala maraming naiinggit kay Kim. Naku, alam niya itsura ni Kim pag bagong gising? Ay, kala mo naman talaga nakakita si Kim pag bagong gising eh. Pero usually, di ba, pag natutulog, walang makeup. Pag walang makeup si Kim, abay bumabagets. May nagmumukhang teenager. Talaga po. Ang ano ng mukha niya talaga, blooming. Mas maganda talaga siya pag walang makeup. True lalay po yan. Si Paolo nga, mas gusto kapag wala siyang makeup, diba? O kay Paolo mismo nang galing yan, hindi tayo gumagawa-gawa ng kwento dito. Kay Paolo mismo nang galing yan, kasi tinanong siya sa live sa Discord, Kim with makeup or Kim without makeup? Ang sabi ni Paolo, Kim without makeup. Ibig sabihin, mas maganda talaga po si Kim kapag walang makeup. Yung simple lang. Mukha siyang bagets talaga and fresh na fresh looking. Pag may makeup siya, nagmamatured yung itsura niya. Samantala, ayon naman dito sa komento ni Ma'am Annalyn Hiccup, huwag na nating palakihin ang issue. Umattend lang talaga sila sa birthday party at hindi naman silang nagtagal. Pagkatapos yata ng kainan at picture taking, umuwi na si Paolo. Si Babe kasi nga may showtime ngayon. So maaga rin palang umalis po ang Kim Pao. At hindi naman nakapagtataka kasi si Paolo laging si pauwi yan. Alam niyo yun, ano talaga siya eh. Taong bahay po talaga si Paolo. And yan naman ang dami naman po nagpapatotoo niyan. Talagang si Paolo pag ganyan, pagdating sa mga party, occasions, umaalis po agad yan. Even nga po kapag may event siya sa labas, may event siya kahit nagaano kalayo. Grabe, kahit madaling araw na abutin yung event niya, uuwi po yan. Hindi yan mag-i-stay talaga. Talagang uuwi pagkatapos ng trabaho, uwi na agad. Ganyan po si Paula Avellino. Laging si pauwi yan. Kaya wag po mag-worry na yung ilan dahil umuwi din naman daw po agad sila Kim and Paolo. At saka si Kim kasi nga ay may showtime, di ba? So, hindi pwedeng magpuyat. Samantala, dumako naman po tayo dito sa komento ni Ma'am Rosemary Chano. Maganda ring gabi. Sabi niya rito, hindi kilala yun Miss Gandara. Noong 2024 pa yun. She is a Viva Max actress. In-interview lang ni Sir Pumalo yun. Kasi may segment, ay grabe Viva Max actress, naghahangad po na makapartner si Paula Avellino. Knowing po yung mga projects ng Viva Max actresses ay panigurado hindi po magugustuhan ng mga seniors. So ayun, kasi may isang segment na ini-interview nila yung may mga palabas sa Viva Max as a casual interview. Natanong siya kung sinong artista na lalaki ang gusto niyang makatambal. If sakali, ang sagot niya ay ang crush niya na si Paolo Avellino kasi magaling na artista, so on and so forth. Ganyan kasi yung style ni Sir Ray Pumaloy dati sa segment niya. Okay, so kaya pala hindi rin po naging mabenta, hindi rin pinag-usapan dahil nga sa hindi naman kilala. So ayun, si Paolo naman, nasa kanya naman yun, if ever, di ba, naalokin siya ng project with this actress, Viva Max actress. Kung totoo na magkasintahan sila pero wala pang engagement o kasal, normal at healthy ito. Hindi lahat ng relasyon kailangang madaliin o gawin grande agad. Ipinapakita nito na pinipili nilang kilalaning muna ang isa't isa ng mas malalim. Mas mahalaga sa kanila ang privacy at stability kaysa sa public pressure. Hindi sila nagpapatangay sa hype o dikta ng fans at social media. Maraming posibleng dahilan at lahat ay valid.
Pareho silang busy sa kani-kanilang career. Maaaring gusto muna nilang i-enjoy ang present. Ayaw nilang gawing project o content ang personal na buhay. Maingat sila dahil parehong galing sa high-profile relationships. Ang mahalaga, hindi basihan ng tunay na pagmamahal ang singsing o kasal agad. Natural lang na may fans na excited at umaasa, fans na nagbibigay ng sariling interpretasyon, singsing, kilos o body language. Bashers o doubters. Pero dapat tandaan, relasyon nila ito, hindi atin. Walang sino man ang may karapatang magdikta kung kailan sila dapat mag-engage o magpakasal. Kung magjowa sila, mas mahalaga ang respeto, tiwala at suporta. Hindi kailangang patunayan araw-araw sa publiko. Mas maganda ang relasyon na tahimik pero totoo. Minsan, ang mga relasyong hindi minamadali ang siyang mas tumatagal. Sa halip na mag-pressure, suportahan na lang sila bilang individual artists. I-enjoy ang projects nila kung meron man. Hayaan silang magdesisyon sa tamang panahon. Kung dumating ang engagement o kasal, mas magiging masaya at makahulugan iyon dahil dumating sa tamang oras, hindi dahil sa chismis o hula. Kung magjowa sina Kim Chiu at Paulo Avellino pero hindi pa engaged o kasal, walang mali roon. Ang mahalaga ay totoo, maayos at masaya sila, kahit walang singsing sa ngayon. Ang pinakamahalagang punto ay relasyon nila ito, hindi chismis o hype sa social media. Hindi lahat ng public interaction o sightings nila ay nangangahulugang engage na agad. Ang totoo, magkasintahan sila, pero nasa stage pa rin ng pagpapakilala at pag-iintindi sa isa't isa. Hindi maiiwasan ang curiosity ng fans at media, pero minsan, ang ganitong pressure ay maaaring magdulot ng stress sa couple, misinterpretation ng public, expectations na hindi realistic. Dapat bigyan ng space ang personal nilang desisyon sa tamang panahon. Ang kasal o engagement ay choice at timing, hindi requirement para masabing seryoso ang relasyon. Maganda na nakatuon muna sila sa pagkilala sa isa't isa, pag-enjoy sa kasalukuyang samahan, pag-handle ng career at personal life ng maayos. Para sa mga fans, mas mahalaga ang support at respeto kaysa sa speculative excitement. Hayaan silang magdesisyon ng natural. Kapag dumating ang engagement o kasal, magiging meaningful ito dahil walang pressure, genuine ang relasyon. Ang balita ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila.
Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, malinaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay isang magandang paalala na hindi lahat ng relasyon kailangang masilyusan agad sa pamamagitan ng engagement o kasal para maging seryoso o tunay. Sa kaso ni na Kim Chiu at Paulo Avellino, maginaw na magjowa sila pero nasa yugto pa rin ng pagkilala, pagtitiwala at pagpapadalim ng kanilang samahan. Ipinapakita nito na mas pinahahalagahan nila ang quality ng relasyon kaysa sa pressure ng publiko o social media hype. Hindi rin may iwasan na may curiosity at excitement mula sa mga fans. Natural lang na gustong makita ng marami ang progress ng kanilang relasyon, lalo na't parehong kilalang personalidad ang dalawa. Ngunit mahalaga rin na bigyan sila ng space at respeto sa mga personal nilang desisyon. Ang pagmamadali ng engagement o kasal, lalo na dahil sa pressure ng fans, ay pwedeng maging sanhi ng stress at misunderstanding. Ang pagiging magjowa nila ngayon ay may malinaw na mensahe. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa singsing o sa kasal sa simbahan. Mas mahalaga ang pagtutulungan, pag-unawa at pagtitiwala sa isa't isa, ang mga pundasyon ng matibay na relasyon. Kung dumating ang engagement o kasal sa tamang panahon, mas magiging meaningful ito dahil walang external pressure at tunay na handa sila.